this day. Ito naman ang topic natin, sharing the gospel and your faith to your kids. Are you sharing your faith or the gospel of God to your kids? Yes or no? Amin tayo pag may time. Minsan hindi, minsan oo, di ba? Depende kasi minsan meron ako nakausap, hindi masyado sister kasi maliit pa siya, baka hindi pa niya naiintindihan. Meron din ba tayong ganong mindset? O kaya masyado na siyang matanda, may sarili na siyang pag-iisip, pag sinabi ko hindi na niya papaniwalaan. May ganon din ba tayong mindset? Okay. So, tingnan natin kasi nagkaroon ulit ng survey. And according sa mga surveys na to, ito yung mga statistics ng mga kids or youth currently sa Philippines based sa PSA at saka sa PNP. Kung anong current na status ng ating mga kabataan dito sa Pilipinas. Number 1, among Filipino children aged 5 to 15, 10% to 15% of them are affected by mental health problems. Usong-uso yan, di ba? Depression or maraming, hindi ko pa alam na iba. Basta ang daming EDD, ECDD, BDD, ang daming terms. Na parang kapag daw nagpa-check ka sa psychologist o psychiatrist, ma-identify ka agad kung anong particular na health problems, mental health problems. Nung panahon kasi namin, nung panahon din ng tatay namin, ewan ko ba, kailan nag-start, parang hindi masyado na-acknowledge. Ang alam lang namin nung panahon namin is, Down syndrome, tama? Kasi kita kagad eh. But other than that, hindi, ngayon lang ulit nag-sprout after mga year 2000 na meron palang mental health problems. All the while, akala natin, ang health natin is all about physical lang or emotional. Meron din palang mental. At kapag napag-uusapan yung mental, pag sinabi, ay ano yan, may mental health yan, ay baliw. Di ba? Tama? Ang unang connotation yun, baliw yan. Dalhin niya kagad yan sa mental. Di ba nagiging joke na siya? Kaya yung maraming mga tao, hindi na niya sinasabi na there's something wrong in them. Dahil nga, nagkakaroon ng judgment na pag sinabing may mental health, ay baliw. Parang ganyan, ay gusto magpakamatay, ay depressed. But this is the reality. At ang mga yan daw, 15%, hindi pala, 10 to 15%. So imagine nyo, kung ilang milyong kabataan tayo, i-compute nyo na lang, kung ilang milyon, yung 15% na yon na nakakaranas ng mental health. At anong mga reasons? Maraming mga reasons, okay? Ano pang sabi? Among 15 to 24 years old, medyo nasa teenage year, 55% have ever drunk. Sino dito nakainom na, nakatikim na ng alak, patikim-tikim? Wala, ang galing nyo di ba kayo nakatikim? Galing! Ay, praise God, may isang umamin. Meron kang punto sa langit, kapatid. 55% have ever drunk, nakainom daw. 38% have ever smoked. Nag-try mag-yosi. Ano bang mga yosi? Panahon namin, Marlboro, Winston, Hope, Mark, Philip. Ba't alam mo Mako? Papa. Okay. Pero na-try. Si Apo noon, nagtatabako eh. Ano ba tawag sa kanya doon? Nga? Markanyog. Yun. Yung brown, yung walang sa dulo. Yung Alhambra, opo, galit-gagat si ate. Opo, Alhambra, tama ka doon. Oh. Alhambra, yung bang kupuranggot na lang, babalik ta rin niya, sisip-sipin niya. Hindi ko alam kung anong masarap doon, di ba? Pero, 38 of those have, ibig sabihin yung mga 15 to 24, nag-smoke na yan, 38%. At yung 6% doon, naggumamit ng drugs. At marami ng klase ng drugs. Ang alam ko lang nung panahon namin, shabu. Uso pa ba yun? Hindi na yata uso ngayon yun. Ang uso ngayon, ecstasy. O baka hindi na uso ngayon, may iba pang drugs na uso. Ano daw ngayon gummy bears. Hindi mo na halata. Kaya marami ngayon kapag nagpa-party-party sa mga tao nito, sa mga nightclubs, ano ba tawag ngayon? Sa mga bar, ano ba yan? Oo. Sa mga bar, ano daw ngayon? Mga candy-candy na lang. Hindi mo mahalata o kaya gum-gum. Kasi you will never know kung nakadrug sila o hindi. Ano pang sabi? Total live births among girls 15 years old, napakabata, grabe, went up to 35.13% according sa PSA, Philippine Statistics Authority. From 2,000 plus, noong 2021, naging 3,000. Wow! Ano nang year na ngayon? 2024. Ilan na kaya ngayon? Diba? Ibig sabihin, nagdadalaga pa lang, humuhubog pa lang yung katawan, kakarmeron pa lang, buntis na. Sinong nakabuntis? Hindi naman pwede mabuntis ng isang tao lang yan, kapatid. Dapat dalawa yan. Di ba? Tama? Amen? Amen. So,
Nakakatakot at nakakabigla na meron na pala. Though meron na babalita ngayon sa TV parang 12 years old pa lang. Buntis na. Diyos ko, Lord. Okay. O, ito pa huli. Statistics released by PNP, Philippine National Police, from 2012 to 2021. So, ilang taon yon? About 60% of our juvenile crimes fall under theft, robbery, malicious mischief, and estafa. Ibig sabihin, yung mga nasa... Kapag juvenile crimes, kasi anong age yon? Yung wala pang 18 years old. Tama ba? O binaba na ba ngayon? 15? Hindi ko na alam. Kasi may, along the way, parang binaba yung kanilang age limit. Pero ang sinasabi, lahat daw itong mga juvenile crimes na to, nagfo-fall under sa pagnanakaw. Okay? Robbery, yan, yung mga, ano pa yun, mga, ano ba pinagkaiba ng theft sa robbery? Mas matindi ba yung robbery kaysa sa theft? Mas malaking halaga? Tapos, malicious mischief, ito yung parang naninira ng gamit. Wala, trip ko lang. Tara, bata, punta tayo dun. Batuin natin. Minato, ganyan. O, mayroon akong dito, baseball bat. Parang trip ko lang kasi nakainom ako eh. Babasagin ng sasakyan. O kaya, estafa. May nabasa ako na news. Parang 20 years old yata siya. Isa siya sa, scammer. Actually, may popular scammer tayo eh. Si Christian Gasa. Kilala niyo ba yon? Fina-follow niyo sa Facebook, no? Lahat ng mga chismis niya, di ba? Oo. So, si Christian Gasa, self-proclaimed siya na scammer. Pero bata pa siya. Pero itong scammer, when you say scammer, marami siyang niloko na mga tao na kumuha siya ng pera. So, pwedeng mga, multi-marketing, chubanes, blah, blah, mag-i-invest kayo dito, tapos walang naibigay, parang ganyan. So, milyon. Kaya, wala siya ngayon sa Pilipinas, nasa Thailand siya. Oo. So, imagine niyo, itong mga tao na to, itong mga kids na to, itong nangyayari in reality. And praise God, yung mga anak natin hindi kasama dito, di ba? Papuri sa Panginoon. Pero imagine niyo kung yung mga tao nito, yung mga bata na sharean, at some point, baka di ba, one way or another, napigilan sana. Ang isa pang mga reason is dahil sa masamang barkada. Mga kabataan, sabi po ng Bible sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Sabay-sabay nga po, sabi, 1, 2, 3, go. Bad company corrupts good character. Kahit sabihin mo na, nakakilala naman ako kay God, mabait naman ako, hindi ko yun gagawin. Pero kung palagi mo siyang kasama, one way or another, magkakaroon ka ng interes. Kasi sa tao, magkakaroon ka ng, curious ka, paano na gawin. Lalo na kung kumikita sila ng malaki, di ba? May tendency ka na maging ganun ka rin. Paano kung gipit ka na, wala ka na talagang pera, tapos sila, ang daming pera, kailangan mo, pampa-hospital, anything na related, di ba, of your need. Ang mangyayari doon, may tinatawag nila kumakapit ka sa patalim. So kung palagi mong kasama yun, ang unang papasok sa iyo na ibibigay ng devil is to go to that bad company. Kasi ang alam mo sa sarili mo na sila ang makakasagot ng solusyon sa problema mo. Pero hindi po ganun. Kaya po dapat pinipili din po natin yung ating madalas na sinasamahan. Kasi meron siyang transference of spirit. Tama po? Kung madalas mong kasama mga chismosa, one way or another magchichismis ka din. Kung ang madalas mong kasama naninigarilyo, maaamoy mo yung sigarilyo na nai-immune ng katawan mo dun sa usok ng sigarilyo para ka na rin nanigarilyo. Actually, mas masama pa daw, sabi ng DOH, yung second hand smoking. Di ba pag ang first hand kasi yung ikaw yung nag-smoke. So meron kang usok na binuga. Yung binuga ko, halimbawa ako yung nag-smoke, yung binuga ko at naamoy nung kasama mo, kaharap mo, na hindi nag-iossi, mas masama yun sa kanya. Kasi yung pagbuka mo is a carbon dioxide na nagpe-penetrate dun sa katawan. Amen? Bad company corrupts good character. Sabi naman ng iba, kapatid, wala akong problema dyan. Mabait ako. Wala akong hindi ko kailangan magnakaw kasi mayaman kami. Nakakaangat ba? O kaya, my mom and my dad always provides. Hello. Ganyan. So, I have nothing to worry about. Pero mga kapatid, ito ang sabi, you gain the whole world, but you lose your soul. Matthew 16:26. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Okay, nasa iyo na nga ang lahat. Diba, kanta yun? Nasa iyo na nga ang lahat. Pero kung wala sa iyo si Kristo, wala ka pa rin. Totoo yan.
Nasa iyo lahat dito sa lupa. Pag namatay ka, nasan ka? Yun kasi yung sagot. Ayun kasi yung tanong, na ano ang sagot? Walang nakakaalam sa atin kung saan kayo mapupunta. Unless you receive Jesus as your personal Lord and Savior. Kasi ang sabi, if you believe in Him, sure enough, you have the eternal life. If you believe and you follow. Yun. Hindi lang basta naniwala, kasi ang totoong naniniwala, sumusunod. Amen? Amen. So, wag niyo pong isipin na, ay, hindi ko kailangan, hindi ako part dyan. Actually, kapain niyo sa puso niyo, examine yourself. Itong ginagawa natin, hindi lang to for the kids. Actually, it's a principle na para sa lahat. So kung meron kayong bina-Bible study, meron kayong dinidisciple, meron kayong mga kaibigan, and even for your own self, is it? Part ba kayo dito? Have you gained the whole world? But you miss out Jesus as your personal Lord and Savior. Kayo po ang makakasagot. That's why, sinabi ni God, ni Jesus, bago siya, nung nag-ascend na siya sa heaven, ito ang kanyang commandment to do the Great Commission. So kapag kasi commandment, ano ibig sabihin nun? Utos. Kapag utos, kailangan gawin. Kailangan sundin. Tama po? So, sinabi niya dun sa atin na to do the Great Commission. Ano ba ibig sabihin ng commission? Ginagamit kasi yung commission kapag, albawa, Commission on Election. COMELEC. Saan ba ginagamit yung commission? Security Exchange Commission. Di ba? So, sabi sa Google, ang commission daw is, to be commissioned means to be sent out to fulfill a particular purpose. So, sa mga COMELEC, nabuo siya para po kapag nagkaroon ng eleksyon, ang kanyang concentration is purely for election lang. Amen? Nabuo yung Security Exchange Commission para yung mga taong napunta dun sa commission na yon, ang kanilang purpose is para sa tax and collection. Tama ba? So, kung lahat po yung mga tax evader, yung mga napagbabayad ng tax, sa kanila po yun. So, it boils down na kapag part ka ng Great Commission, being a Christian, it rests on a mandate and instruction in order to fulfill a purpose. At ano yung particular na sinabi niya for the Great Commission? Ito po yung Matthew 28:19-21. Pag sinabing Great Commission, pupunta po kayo dito sa verse na to, ito po yung Great Commission. Number 1, sabi niya, therefore, so ibig sabihin, it's already a conclusion. Therefore, go. When you say go, it's a, verb. Yan. Verb word, it requires action. So, hindi ka pwedeng stagnant sa isang posisyon. When you say go, you have to move. Diba? You change your position from here to there. Okay? So, when you say go, kaya ang tawag sa kanila, humahayo. Alis. Diba? Pag alis, lumabas ka kung ano yung nasa current mo na situation. Go and make disciples of all nations. Make disciples of all nations. Baka kasi iba na ma-magnify nyo. Of all nations naman yan eh. Part ng nations ang inyong family, mga kapatid. So, wag muna kayong pumunta dun sa ibang lugar, sa Papua New Guinea, o kung saan man, sa ibang bansa, o sa ibang lugar. Ang dapat nyo unang dinidisciple is your family. Okay? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi lang yung basta na-baptize dahil pinanganak, di ba sa Catholic noon kami, daling kaming Catholic before. Pagkapanganak, ang tawag doon, binabaptize yung bata. Bakit nga ba binabaptize? Bakit binibinyagan? Anong reason ba? Wala, nakasanayan. Ano ba, bakit yung baka bininyagan, Nay? Ewan ko, pero nakasanayan eh. Pero now we know that we have baptized. Di ba? Nabaptize, sino po ba dito ang nabaptize na nung naborn again sila? Water baptism. Taas po kamay. Taas po, wag po kayong mahiya. Ayan. Mayroon pang iba. Siguro yung mga wala pa, magkakaroon ulit tayo this year ng another mass water baptism. Tama. So, when you say baptize, you acknowledge and you announce to the world that you are now part of that group. You baptize. Kung ano yun, sabi niya, in the name, ano yung grupo natin? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And that is Trinity. Yung Trinity na yun is that composed of Christianity. Nasaan si Jesus dyan? Nandun siya sa the Son. Amen? And sabi niya dito, and teaching them to obey everything. So, hindi natatapos dun sa go, sa humayo.
Hindi natatapos dun sa pag-disciple, kundi ang sabi niya, it's a continuous teaching. And teaching them to obey everything I have commanded you. Ano yung everything? Kung anong revelation, kung anong sinasabi ng word, ang sabi ni God, tayo daw ang magtuturo sa kanila. Amen. That is our great commission. And surely, may pangako naman siya dito. And surely, I am with you always. Kapag daw ginawa niya to, ang sabi ng pangako ng Panginoon, never will I leave you, never will I forsake you. Saan ka pumunta? Nandun ako. Sasamahan kita. To the very end of the age. Kaya huwag kayong matakot. So kapag pala ginagawa natin yung Great Commission, nandun ang Panginoon. Kasama natin siya. Amen? Sabi niya, bakit kasi kailangan mag-Great Commission? Ito nga yung sinasabi ko kanina, Acts 1:8. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Pag nakita mo yung picture na yan, wala kasi akong mas malinaw na picture. Pero ang sinabi niya sa Acts 1:8, yung proximity is power. Kapag daw you witness and to be the part of the Great Commission, simula dun sa maliit, tingnan niyo yung bilog. Simula yung pinakamaliit is the Jerusalem. Hanggang sa lalawak siya, that's your Judea. Pag na-meet mo na yun, lalawak yung proximity mo ulit to Samaria, hanggang sa ends of the earth. Ang minsan, ang ginagawa natin, napunta na kagad tayo sa Samaria o kaya ends of the earth, wala pa tayo dun sa Jerusalem natin. Our own Jerusalem is our family. Kung saan kayo nakakonect, yun ang Jerusalem ninyo. And it's not an accident kung bakit kayo part ng ganyang pamilya. Hindi ba naisip yun? Nung bata ako, natatandaan ko, mga 8 years old ako, minsan naisip ko yun, bakit ako parte ng pamilya na ito? Oo. Kasi napapanood mo sa mga teleserye, ganyan, naisip mo, bakit hindi, kumbaga naisip ko na, bakit ako part ng Karingal? Karingal pa noon, wala pa akong asawa. Bakit ako part ng Karingal? Bakit hindi ako pinanganak ng part ng Ayala Subel? Diba? Kuwangko, mga ganon. Yung mga ganon. Pero, as you go on, habang nagtatanong kayo kay God, meron pala siyang purpose. You are connected to that family with a purpose. Kumbaga sa telenovela, kayo ang perfect fit na actor and actress for that story. And every family has its own story. Amen? Kung iba siguro ang nailagay dyan sa pamilya na yan, baka hindi ganyan ang kinalabasan ngayon. Baka wala kayo ngayon. Diba? So everything, nagkukonek-connect yan. Meron yang dahilan. At kaya wag niyong sabihin na, wag niyong isumbat kay God, bakit ganito? Kasi po, may purpose. At yun ang hanapin ninyo, ano yung purpose niyo for that family. Amen? That's why, kung alam na natin yung Great Commission, ang sabi ng Bible, we should prioritize the Great Commission in your own home. Bakit po ba? Kasi parents discipling their children, it's not an optional. Hindi yung kung kailan nyo lang gusto. It's a mandate. Diba? If kids don't know the goodness of God, paano nila malalaman? Sino magsasabi? Tandaan ninyo, ang bata pa lang, sponge na sila. Marami silang tanong. Kahit naman ngayong matanda na, marami ng tanong eh. Pag hindi mo alam ang sagot, hinahanap mo, di ba? Tama? So kapag hinahanap at hindi na ibigay ng parents yun o ng pamilya yung sagot, hahanapin niya yun sa iba. At pag nahanap niya yun sa iba, buti sana yung iba na yun is ibibigay niya yung tamang sagot. But paano kung napunta kayong iba na yun is in the bad company? Remember, bad company corrupts good character. Buti sana kung si Ivy palagi yung kasama nyo. Diba? Hindi naman yun naman 24/7 kasama si Ivy. So, yung influence nyo, iba pa din. And the number one influencer of the children should be their parents. Nasa mandate po ba yan? Opo, nasa mandate po yan. Kaso lang, sister, natatakot ako eh. Sister, itong panghawakan ninyo, this is one of my favorite verses. Kung may meron kayong sasahuluin, ito po ang sahuluin nyo. 2 Timothy 1:7, pakibasa po. 1, 2, 3, go! Tapos na? Teka lang. For God has not given us a spirit of fear. Madalas po sa atin, ang unang gagawin ng devil sa atin, kapag meron tayong, pupunta tayo sa isang unknown situation, is fear. Diba? Takot. Nakakatakot. Anong bang meron dyan? Pero ang sabi ng Bible,
lahat ng fear ay hindi sa Panginoon. Okay? So, pati yung fear na nakakahiya, dahil ang hiya ay sa... Ay, alam na alam. 'Di ba? Ang hiya ay sa demonyo. You should not fear because you have the power. Ang binigay sa iyo ni God, God has given you the power, love, and sound mind. Yun ang tatlong spirit na ibinigay sa inyo for you to go on this life. Okay? So whenever you are depressed, you are alone, anything na negativity, na emotions, or in your mindset, twist it ng itong promise ng God. God, you have not given me the spirit of fear, but you have given me the spirit of power, love, and sound mind. Power to do the thing, empower you na para malagpasan kung ano yung temptation na yan. Love, na kaya mo magmahal kahit hindi siya kamahal-mahal. And sound mind, wisdom, because of the word of God. Amen? And then, ang sinabi niya, promise niya din sa atin, you are anointed. Ano pong sabi dito sa Luke 4:18-19? The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. Yung poor po dito is poor in spirit, hindi po poor na walang pera. Poor na kakulangan dahil wala sila sa Panginoon, walang Kristo. He has sent me to proclaim that the captives will be released, that the blind will see, and the oppressed will be set free, and that the time of the Lord's favor has come. So whenever you Bible study, whenever you say the word of God, whenever you preach, exhort, o kung nagsishare lang kayo, the word of the Lord, you are anointed. You are proclaiming the good news to the poor. Amen? So ito po ang palagi nyo, you have the power, wag kayong mahihiya. Meron po kayong power. Lahat po yan. Hindi yata kasi hindi ako marunong magsalita. Hindi. God will give you the right words to say and not to say. Kami po dito na nasa harap, hindi rin naman po kami, hindi kami marunong magsalita. Ako po, masyado po akong mahiyain. Sobra po akong masahiyain. Tama po yan, oo. Hindi ko lang po pinapakita. Nilalabanan ko po yan. Dahil yan ang sinabi ng Panginoon. Diba? Akala nyo hindi po ako kinakabahan, sobra-sobra po ang kaba ko. Di ba halata? Halatang-halata. Pero it's between me and the Lord. Pero ang lagi kong pinasinasabi sa Panginoon, Lord, give me the right words to say and not to say. Kung kami, kahit po yung mga anchor, kahit yung mga praise, lahat ng kumakanta, lahat ng nakikita nyo sa harap, nakakatakot po kaya nakita yung mga mata nyo. Kasi yung mga mata nyo mapanghusga. Di ba? Mapanghusga. Ay, nawala sa tono. Ay, napawisan kilikili. Alam ko po yan. Nagdaan na po yung tayo dyan. Alam ko po, tao lang po. Sasabihin niya, tao lang naman, mapanghusga kami. Sister, hindi ganon, di ba? Pero, binibigay namin yung best namin because we want to give the best to the Lord. And He deserves it. So, ang aming dependency is in the Holy Spirit. Kung anong sinabi ng Holy Spirit, yun lang po, para lang po kaming alulod ng word ni God. Amen? Kaya magpagamit din po kayo. Amen? Sabi dito sa Romans 10:14-15, but how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? Puro tanong. Anong sagot? Ang sagot ay ikaw. Paano nila malalaman kung hindi ka alam niyo po, kung yung role natin, halimbawa dun sa isang telenovela, no? Tapos, ikaw yung kunwaring bida. Pag hindi ginawa ng bida yung role na yun, masastop yung story. Kasi nasa kanya nakasalalay. The same way, lahat kasi tayo may connect-connect eh. Hindi nyo napansin kung bakit nung pumunta kayo dito, ang nakasabay nyo, yung kasabay nyo kanina, hindi ko nakasabay. Kasi kung nakasabay yan ni Ivy, na-share na ni Ivy yan. Praise God. Hallelujah. Diba? Nung natatandaan ko dati, nung nagtataksi kami, nung nakatira pa kami sa FTI nila Mako. Mako, S na SB. Tsaka si Ming. Oo. Bawat taxi namin, talagang sinishare yung taxi driver. Sir, di ba, kuya, nag-church ka na ba? Ganon. Oh, diba? Ang daming pakulo ni Mako. Pero, sumasagot yung driver. Merong mga times at ilang beses yun, yung taxi driver si kuya, talagang sumasabay siya sa, prayer of acceptance. Umabot kami doon. So sobrang layo, FTI, going doon sa Pandakan Church pa namin, napatanggap namin yung driver. Kaya niya yun. Oh.
That's the anointing. That's the power of the Holy Spirit. Dahil ang hiya ay sa... Ikaw lang nagsabi, sister, parang hindi sila convincing. Baka may demonyo pa dyan, iwaksin nyo na. Di ba? Okay. So, dahil nga anointed ka, you have the power. This is the commandment. At shout out sa mga tatay, no? Ito po ang, at mga parents. Kung walang tatay, nanay. O walang tatay, mga lola at lola. So, pero yung mga parents, kung meron kayong pamilya, ito po ang commandment. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. So pagising, habang may ginagawa, ano ba daw? Ano ba yun? Yung parang kumakain, nakaupo lang, nakatambay hanggang sa pagtulog, you teach them. Yun ang sabi. Diligently. Ano ba sa Tagalog ng diligently? Masigasig? Mainam? Ano ba? Maayos? Ang lalim kasi. So, continuously, kumbaga, regularly, ayan, parang ganun. Kumbaga, may consistent. Merong way, may patong pinag-isipan. Hindi lang yung basta sinabi lang. Ay, bakit sinabi ng Bible, wag kang ganyan. Hindi susunod yun. Oh, 'di ba? Kumain ka na dahil sabi sa John 3:16, ang layo, sister. O 'di ba? When you teach, kailangan intentional. Kapag intentional, meron kang plano. At pag may plano ka, pinag-iisipan 'yan. Kung sa kumpanya nga pag pinapagawa kayo ng anong pinapagawa sa inyo, plans. O kaya business review, business ganyan. Di ba? Nagre-ready kayo, may presentation kayo, pinag-iisipan nyo, nagko-compute kayo. Bakit sa pagdi-disciple ng ating mga anak, hindi nyo pinag-iisipan? Parang baliwala lang. Ganun ba? Bakit sa pag-share natin sa ating mga mahal sa buhay, hayaan nyo na yung iba, hayaan nyo na yung church, hayaan nyo na Rema, kasi umaattend naman sila Ito po ang sabi ng Bible, this is a commandment. And if this is a commandment, we should be all obey. Amen? Sabi din sa Matthew 18:10, see that you do not despise one of these little ones. For I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. Dito ako naniwala na meron talagang guardian angel. Diba? Nung bata kami, angel of God, God in him, to be son, to miss me here. Ever this day, light and sure and sure. Di ko na po sa ulo Pero sa ulo ko yun nung 6 years old ako. Diba? Pero, dahil po sa verse na to, talagang meron palang guardian angel ang mga bata. Lalo na kapag ino-oppress yung mga bata, isusumbong kayo ng mga guardian angel nila kay God the Father. At kapag si God na Father ang kumilos, lagot kayo. Diba? Anything, sabi sa James, naalala ko ngayon, James 3:2, ang sabi niya, if you don't do what you ought to do, you sin. Okay. Sabi nung iba, ano po ba yung sin? If you deliberately disobey something, that is a sin. Tama. Pero may other side of the coin pala yung sin. Ang sabi niya, if you ought to do what you need to do, but you're not doing it, you are sinning. Yung dapat mo na ginagawa, pero hindi mo ginagawa, you're still sinning. Kaya pala, lahat sa atin dito ay makasalanan. Kasi one way or another, meron tayong nanineglect na dapat gawin pero hindi natin ginagawa. At ito yun. Tama po ba? Marami sa Bible na mga commandments dahil hindi naman tayo lahat nagbabasa. Sino pong araw-araw nagbabasa ng Bible at sinusunod? Kung we are like the Pharisees, hindi ganun If we have that everyday na nagko-consistent tayong nagbabasa at meron tayong revelation galing sa Holy Spirit, we are consistently walking in the truth. And if we are walking in the truth, we are walking in the light. And if we are walking in the light, we are walking in the power of the Holy Spirit. And if you are walking in the power of the Spirit, nothing will harm you. Walang makakatibag sa'yo. Matatakot ang mga demonyo. Kasi nasa iyo na ang lahat. You have the power of God, the Son, and the Holy Spirit. Amen? So wag niyong i-despise yung mga bata. Hindi pa nila naiintindihan yan kasi bata pa lang sila. Alam niyo po mauutak na mga bata ngayon? Napaka-piloso po. Diba? Itong mga panahon, itong generation na yan, Alpha generation, ano bang bago doon? Millennials, ano pa yung bago doon? Gen Z, ano bang generation ba natin? Ano bang generation natin?
Millennials? Okay, umabot pa tayo doon. Oh. So, di ba, yung generation ngayon, sobrang entitled, sobrang sensitive, sobrang mag-isip, advanced mag-isip, katulad nung technology natin. Lahat, kailangan automatic, hindi pwedeng nahihirapan. Pag nahihirapan, mag-iimbento ng paraan para hindi mahihirapan to the point na mag-cheat. Diba? So, sa atin ngayon, kung alam nyo lang kung paano gumana yung isip ng mga bata, hindi nyo maiisip na hindi nila alam. Kasi for all you know, alam na nila, hindi mo lang sinasabi. Gaano ba ka-open yung communication nyo with your kids? Very open? No secrets in the family? Nagsasabi ba sila sa inyo kung ano ba yung nararamdaman nila? Kung ano yung nasa isip nila? Kung anong sikreto nila? Kasi hindi nyo naman sila nababantayan 24/7. Amen? But see to it that you not despise of these little ones. One day, kapag hindi natin ginawa kung ano yung sinasabi ng commandment ni God, lagot tayo kay God. Kasi it's our accountability, especially the parents. Kung binigyan kayo, we are all expected sa atin ni God to be a good steward. And being a steward, hindi lang sa pera. Lahat ng bagay na pinagkatiwala sa atin, ini-expect ni God sa atin na nagmumultiply. Di ba? Parable of the talents. Nagmumultiply. So, kung ikaw ay binigyan ng anak, ini-expect ni God na i-groom mo yan, i-develop mo yan in a Christ-like maturity. Ginagawa ba natin yon? Hindi lang natin sila feed and all material things. That's good. Kasi binayayaan, biniles kayo ni God ng so many things para hindi kayo maghirap dito sa lupa. But what matters most is their spirit going to heaven. Amen. Okay, ayaw nyo maniwala kayo dito. Sabi sa Joel 2:28, and afterward, I will pour out my spirit on all people. Lahat daw tayo dito, merong yan. Your sons and daughters, inyong mga anak, will prophesy. Your old men. So, iba dito, matanda na ako, wala na akong silbi. Hindi po. Yung mga matatanda, old men and women will dream dreams. Makakakita yan ng vision. And your young men will see visions. Okay? Ibig sabihin, in every generation, may binigay ni God na power. Even our kids, even the young ones, they will prophesy. Minsan pa nga, yung mga bata, mas marami tayong natututunan sa kanila. Kasi, ang adult, kapag naging adult na, masyadong complex mag-isip. Yung isang bagay na simple, kinukomplikado. Kasi akala natin, mature na tayo, hindi mo pa napagdadaan yan, pero bago mo pagdaan yan, napagdaanan ko na. Diba? Pero sa bata, simple lang eh. Parang yung, ano ba to? Merong time na, tamad akong pumasok sa office. Meron ba kayong ganun? O ako lang? Ayan tayo Ako lang. Meron akong araw na, siguro ako napagod siguro nung isang Sunday, pagdating ng Monday, tamad talaga akong pumasok ng office. Yung mga bata, ano pa yun parang walang pasok. So, ano ba to? Yung summer. Yung sabi ko, Zoe, ganun, tinatamad akong pumasok. Ang sagot ni Zoe, then, do not go to the office. Pero kailangan pumunta sa office kasi kailangan ko ng sure. Then, go to the office. Kaso nga, natatamad ako. Then, don't go. Ganun kasimple. Tinatamad ka, huwag ka pumasok. Diba? Ganun lang. Pero pag may gagawin ka, pumasok ka. Pero sa atin, ang dami natin justification sa utak. Gusto natin, sa dalawang bangka, mangyari yun. Pwede ba yun? Pumasok ka pero wala kang gagawin? Diba? Tama. Ako lang nag-iisip. Yan tayo ako lang masama. Merong ganun, di ba? Pero sa isip ng bata, napakasimple. Kung di mo, huwag kang pumasok. Absent ka. O pag pumasok ka. Same thing sa school. Tinatamad ka, huwag kang pumasok. Pero, every decision that you will make, face the consequence. Okay? Yun nga lang. Doon tayo takot. Ayaw natin pumasok, pero may consequence kasi pag hindi mo ginawa, lagot ka talaga sa boss mo. Yun na nga yun. So, labanan mo yung tamad na tamad mong pagpasok. Wala. Kailangan mag-pray. Ano pa? Ang sabi ng pangako ni God, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Akala nyo, hindi ako marunong magsalita, mahiyain ako, hindi ako katulad mo, sister, ang daming nalalaman, ang daming sinasabi. Pero sister, the same power that lives in me, lives in you. Kung kaya kong gawin to, mas lalong kaya mong gawin. Huwag ka lang matakot at mahiya.
Dahil ang hiya ay sa... Si Ivy na naman talaga ang nagsabi. Oo. Yung iba, talagang kailangan i-cast out pa eh. Oo. So therefore, sabi niya, Great Commission about the gospel. Balikan natin yung basics. Alam niyo, sino nakakaalam dito ng gospel? Lagi natin naririnig yan eh. Gospel, di ba? Good news. Pero alam niyo ba talaga kung ano ang gospel? Sige, pag-aralan natin. What is the gospel? Sabi sa Brace Research, gospel comes from Greek word evangelion. Kaya pala doon na-derive yung evangelism, evangelion, which literally means good news or good tidings. Ito yung sinabi ng mga angels kay Mary nung sinabi niya na magbubuntis ka ng Messiah. Ito yon. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Amen? So, kailangan natin ng Savior at yun ay si Christ the Lord. So, what is the gospel? Sige, mine nyo na po, paki-screenshot, paki-picturean. Kung di nyo po alam yung definition ng gospel, eto na po yun. What is the gospel? The gospel is the good news that God became man in Jesus Christ. Meron tayong God na nasa langit, pero nagkatawang tao through Jesus Christ. He lived the life we should live and died the death we should die. So, siya ay nabuhay sa atin na katulad natin. Kaya po, naintindihan ni God kung anong pinagdadaanan natin. Totoo po yan. Kasi, nabuhay siyang maging tao. Alam niya yung pakiramdam, alam niya yung temptation, alam niya yung kung anong naglalaro sa isip, alam niya yung madalas na nangyayari sa isang tao kasi naging tao siya. Kasi di ba madalas sinasabi natin, lalo na, hindi mo kasi alam kung anong naintindihan ko, anong nararanasan ko, dahil hindi mo naman pinagdadaanan. Si God, alam niya po. Kung ang tao hindi niya alam, pero si Jesus alam niya, dahil ito po ang sinabi, di ba? In our place. 3 days later, He rose from the dead, proving that He is the Son of God. Dahil siya, wala namang pong namatay na biglang nabuhay after 3 days at nagdanag ng dugo para sa atin. Si Jesus lang po yun. Proving that He is the Son of God and offering the gift of salvation to all who repent and believe the gospel. So, nandyan po yung pag-born ni Jesus, yung kanyang ginawa ni Jesus, ministry ni Jesus, yung kanyang being died on the cross, and the resurrection of Jesus. Yun po yung gospel. Okay? So what is so yun na naman, parang ang daming yung sinasabi, parang hindi mag-grasp ng utak. Ganito lang po yun. So in summary, ang gospel is good news. So what is the good news of the gospel? Ito na po yung tandaan nyo. Summarize na po ito, no? The gospel is the good news that Jesus saves. Bakit nga kailangan nating mag-save? Yan yung madalas na tanong eh. Bakit lagi Christian ka? O born again ka? Oh, Jesus saves. Lagi yan. Mga born again, puro Jesus saves. Bakit yun yung ating banner? That Jesus Christ saves. Dahil sabi sa Romans 6:23, For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Lahat tayo makasalanan. At sabi sa Bible, every sin has its own consequences. Kapag ikaw ay nagkaroon ng kasalanan, ang equivalent nun ay kamatayan. So dapat tayo, hindi tayo dapat buhay, dapat lahat tayo patay. Kasi lahat tayo makasalanan, tama po ba? Pero dahil nga o kaya hindi tayo, ang goal ni God, nung kinreate niya si Adam and Eve, is to be with Him in the eternal life, until the lifetime. Diba? Pero nung nagkaroon ng kasalanan, sin entered, naputol yun, yung life everlasting. Hanggang sa dumating si Jesus, siya ang magkoconnect ngayon, doon sa naputol na daan para makapunta tayo sa langit. Gets? Kaya kailangan natin ng Savior. Kung walang magsisave sa'yo, paano pag namatay ka, saan ka mapupunta? Ang goal ng devil, bawat isa sa atin, hindi makapunta sa langit, ma-disqualify ka. Kahit nag-church ka, kahit kilala mo si God, kung hindi mo naman talaga sinasabuhay, yung being a personal Lord and Savior ni Jesus, may possibility. Pinag-aralan natin yan, di ba? Yung parable of yung 10 yun. Di ba? 10 sila? 10 virgins. Sabi niya, 5 virgins. 10 virgins, yung 5 nakapasok, yung 5 hindi. Oo, di ba? Yun yun. So, yung parable. So,
ano sinasabi ko? Nawala tuloy ako. So, kailangan natin ng Savior para makapunta sa langit. At yun ay si Jesus Christ. Dahil walang tao na kayang gumawa nun, kahit si Superman pa, o kahit na kung sino pang bayani. Si God na ang naggawa ng way for us dahil gusto niya tayong makasama. Okay? So, anong ginawa niya? Ito yun, yung favorite verse natin. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Okay? So, kasalanan, kamatayan. Ayaw ni God na mamatay ka, gusto kanya makasama sa langit. Siya ang gumawa ng solusyon. Anong solusyon? Binigay niya ang Savior through Jesus. Si God nagkatawang tao para mamatay para sa'yo. Bakit kailangan niyang mamatay? Kailangan po ng dugo. Di ba? Kasi ang life is to life. Ang kailangan, para ikaw ay mabuhay, kailangan mo ng dugo. Okay? So, kailangan ng dugo para mabuhay ka ulit. At ang nakikita, nung pagdanak ni Jesus Christ ng dugo na yon, sa lahat ng maniniwala sa Kanya, so kung tayong lahat ay niniwala, ang nakikita ngayon ni God ay ang dugo ni Jesus. Diba? Kaya kanina yung inawit natin, Diyos, inibig mo, diba? Ang isang katulad ko, kasi hindi talaga tayo deserve na mabunta sa langit. Sa dami ng kasalanan natin. Alam naman natin kung ano yung kasalanan na yan. Pero when we receive Jesus and acknowledge yung gift na yon, yung salvation na yon through Jesus Christ, ang nakikita ngayon sa atin, yung dugo ni Jesus. At yun yung inyong key going to heaven. So whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So the first step is you should believe. Believe, repent, and then live a life in accordance to the Word of God. So, hindi siya one-step solution. Naniwala naman ako eh. Pero kung hindi nakikita sa buhay ninyo, possible ka na pwedeng ma-disqualified. Di ba? Sabi ng Bible, Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Walang makakadaan diretso sa heaven, kay Father God, without Jesus. Kaya every time, hindi nyo ba napapansin, every time na nagpipray tayo, ang laging ending natin, in the name of Jesus. Pag may hinihingi tayo na healing, sinasabi natin, in the name of Jesus. Because there is power in the name of Jesus. Because He is the way, the truth, and the life. Amen. Kumisida na ba kayo? Ang dami ko sinabi, mag-amin naman kayo. Taas lang kamay, pag hindi naintindihan, ulitin natin ulit sa umpisa. Okay? Okay. So, therefore, kung yun ang principle, how will you now share the gospel and faith to your kids? Maraming principles sa Bible, but these are ito yung parang, tawag to? Hindi basic yung pwedeng gawin sa pang-araw-araw. Ayan. Number 1, parents should have a personal relationship with Jesus. Of course! First and foremost, syempre dapat ang ugat ay nakadikit doon sa Messiah. Diba? Sabi ni init-init pa to, sabi ni Pastor Ronald Melmisa, you can study the Word of God, but not have relationship with the God of the Word. Mastering the Bible, but missing the Master. Kahit anong knowledge mo, para ka lang Pharisee. Kahit anong alam mo sa Bible, mga verses na sa ulo, pero kung na-miss mo yung relationship with the Master, wala pa din. Nilike pa nga yan ni Kim Sayeng Like ba o yung umiiyak ka? Alin ba dyan talaga? Aminin mo. May pag-iyak? Alin ba dyan? Heart, di ba? Heart, di ba? So number 1, first and foremost, parents should have a personal relationship with the Lord. Do you have a personal relationship with God? Say amen. Kung hindi, papatanggapin na po natin ngayon. 3 lang po. Yung mga hindi po, tumayo po, patatanggapin natin. Sarap. Okay? Ano ba sinabi ko? Okay. Sabi niya kasi sister, nahihiya kasi akong alam mo, hindi kami masyado close ng mga anak ko. Kumbaga, malalaki na sila, o kaya parang, they just go on with their life. The main reason people don't talk about Jesus is not they lack training. Hindi ako marunong, wala akong alam sa Bible. Hindi ako magaling magsalita. Yan din yung sinabing dahilan ni Moses. Nung pinahayo siya para dun kay Pharaoh,
para i-save yung mga Israelites going to promised land. Ganyan, palagi yan. Ibig sabihin, yun pala yung common, no? Na nagiging reason ng isang tao. Hindi ako marunong magsalita, hindi ko kaya. Laging hindi. Pero ang sabi pala, hindi pala yun yung reason kung bakit hindi tayo nagsishare. But because they lack love and revelation of Jesus in them. Kung wala kang revelation, of course, you cannot give what you do not have. Kung wala kang ibibigay. Kung meron ka, may ibibigay ka. Pag may nangingi ng pera at may pera ka, ibibigay mo kasi meron, di ba? Pag hingi ng tubig, may ibibigay ka kasi may tubig. Pero pag nanghingi at wala. So ang tanong ngayon, meron ba kayo o wala? Meron. Parang hindi masyadong confident ah. Luke 6:45, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung madalas na sinasabi, lumalabas sa bibig, yun ang laman ng puso. Kaya nga sabi ng iba, maraming mga boss o maraming mga tao, you will know that person sa way o sa dami nung sinasabi niya. Ganun din, kapag hindi nagsasalita, you will know the person. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Lalabas yan. Ang word kasi, kailangan meron siyang lalabasan. Kung di man siya lumabas dun sa pagsasalita mo, lalabas siya sa kilos mo. It will show. Because kung anong laman ng puso, yun ka nga. So ano pong laman ng puso nyo ngayon? If you are filled, you will overflow. Kapag sobrang madaming ka na about revelation of God, you cannot help but overflow to share. You cannot help but do a ministry at nang hindi nagrereklamo kahit na inconvenient sa'yo. Amen? Kasi mahal mong Panginoon, nag-overflow ko eh. Yun ang gusto mong ibigay kay God eh. Lahat ng gusto, may paraan. Lahat ng ayaw, may dahilan. Kayo po nagsabi niyan. Ano yung number 2? Expose them to the word and to the culture of the church. Madami po tayo dito. So, tinatawagan natin si Jen para sa, sa Kids Sunday School. Okay. Marami. Ang church hindi nagkukulang sa dami ng pwedeng puntahan ng mga kabataan. Meron tayong youth service every 1 p.m. Tama? Meron tayong mga MC para sa kanilang mga Bible study. Meron pa nga tayong TTP. May TTP ba o na buwag na? Meron pa? Wala na. O, iba nagtitinginan. Meron pong TTP pero hindi kayo nag-uusap. Hindi TTP yun. Sa Acts. Tumatawa ka. Charot. Diba? Or, you are in the ministry. Meron kang lahat. Ngayon po, inaanyayahan kung wala pa kayong ministry, mag-involve po kayo. Ang dami natin kailangan dito sa church. Una, kailangan namin ng Sunday school teachers. Okay? Kailangan din po namin dito ng mga ushers, ng mga marshals. Kailangan namin sa worship team. Kailangan namin sa technical. Hindi na uubusan. Meron kayong palaging kalalagyan. Kasi meron kayong talent na binigay si God. Dapat yung talent na yun, i-appropriate nyo kung saan kailangan para sa ministry. Prayer gatherings. Kung ayaw nyo talaga, then join the prayer meeting. Amen? I-expose nyo yung mga anak nyo. Ayaw sumama. Kung ang inyong mga anak is nakatira pa sa inyo, they are still under your authority. At kapag may authority ka, you have to instill kung ano yung dapat na culture dun sa inyong pamilya. Amen. Lalo na po sa tatay. Kung wala ang tatay kasi nasa abroad, busy, nandyan po ang nanay. Amen. Diba? Kasi it goes hand in hand. Kaya pinag-aralan natin before. Kung matibay ang pagsasama ng mag-asawa, ganun, yung tibay na yun, dadaloy sa kanilang mga anak. Sabi sa Luke 2:46-52, now, so it was after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of teachers, both listening to them and asking them questions. And all who heard him were astonished at his understanding and answer. Si Jesus po ito. At dun sa verse 52, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Kung gusto niyo po na maging katulad ni Jesus dun sa verse 52, you will increase in wisdom, you will find favor both in man and in God, then i-introduce niyo po ang Word of God sa inyong mga anak. Ipalalim niyo po. Sa amin po, bata pa lang po kami, bata pa lang po yung mga anak namin, ini-involve na namin, even sa Bible study, si Zion. Lagi siya kasama dun sa, every Sunday, meron kaming MC Manila, 8 o'clock gathering via Zoom. Hindi namin kayang mag-gather ng face-to-face kasi iba-iba po yung kung saan kami nakatira. Merong taga
Canada, si Tancho. Merong taga, saan ba si Iloilo, si Roslyn. Merong taga Capiz, si Cynthia. May taga Parañaque, si Ivy. May taga Pandacan, ang dami, iba-ibang cluster. So, lahat kami, ang way medium namin is Zoom call. Meron kami, walang paltos, every Sunday. Rotation kung sino yung magli-lead. And every time na meron, nabanggit na rin dito nila Pastor Orlito, ni Pastor Maboy, ang daming tanong ni Zion. Diba? Na minsan, nagugulat yung mga pastor. Daming pastor dun eh. Sama-sama sila, anong sagot dito? Parang ganyan. Pero dun mo lang marirealize na kapag ini-involve mo yung mga bata, alam kasi nila. Diba? At meron silang naiisip na hindi natin naiisip. Meron silang line of thought. Kasi sa atin, parang kapag matanda na tayo, nakadiretso tayo sa ganitong thought patterns eh. Sa kanila, hindi. Merong ganun. Oo nga, no, hindi ko naisip. Yung pala yung sagot. And then, soon enough, mas madami pang revelation kaming nakuha dun sa shinare ni Shayon kesa dun sa Totoo po yan. Hindi ko po sinasabi. Bakit? Kasi sinasama namin sila kahit na dun sa pangmatandang Bible study. Dahil hindi namin sila tinitreat na bata. Tinitreat namin sila as adult. Ano pa? Marami po, pag nag-uusap kami, yung mga topics namin, hindi, anong pabebe? Anong gagawin mo? Walang ganun. Bawal pabebe sa bahay. 'Di ba? Dapat stern. Kung anong status ng maturity, dapat ina-expect namin na papunta din sila doon. So, ganun din po, 'di ba? I-train natin, magsa-start po 'yan sa pamilya. Ganun po ba ang ginagawa natin? Ini-involve po natin ba ang anak natin sa ministry? And it's a good thing, congratulations. Diba? Gusto ko lang i-shoutout sila, Pamilya Talatad, kasi sila tsaka sila Jason yata, diba? Ngayon, meron ng Power Kids 2.0. Kung gusto nyo ang anak ninyo mag-join din. Pwede ba bang mag-join? Oo. Always welcome sa bahay nila Blanca. Amen. Kaya every Friday, parang Sunday school yung kanilang bahay. Pinagpalang lubos. Amen? Number 3, study the Word of God. Of course. You can always prepare dun sa mga itatanong. Mami, saan ba nanggaling LGBT? Ano bang ibig sabihin ng LGBT? Hindi nyo, bakla yun, bakla. Hindi ganun. Anong meaning nun? Di ba dapat, nagsastudy tayo ng Word, alam din natin yung mga nangyayari sa paligid. Kasi kinoconnect natin kung ano yung salita dun sa kung anong nangyayari ngayon sa current natin na situation. Nung tinatanong ko nga si Zoe, paano ma-ignite yung katulad nyo na na magkaroon ng interest to study more the Word of God? O kaya mag-discuss ng Bible study. You know, Mommy, I think, dapat daw the person na mag-share should have yung discussion na relatable sa kanila. Ayan. So, dapat alam din kung ano ang nangyayari dun sa mga bata. Anong grade sila? Grade ka ba? Grade 6. Ano bang nangyayari ngayon sa grade 6? Sino mga kaibigan? Nung bata kami kasi, wala kaming meet up. Ngayon may ganun na pala. Meron ba kayong gayon? Mami, meron ba tayong gagawin sa Saturday? Bakit? We will have a meet up. Taray, anong meet up? Sa atin kasi dati nun, eyeball na, di ba? Yung eyeball natin, matanda pa tayo. Tama ba? Ang tanda ko na talaga. Meet up? Anong ginagawa sa meet up? Sino kamit mo? Ang bata pa pa. Yung mga school, classmates niya pala. So, magpupunta sila sa isang place, mag-meet up, para magawa ng school project. Yung pala ang tawag doon. Ano bang tawag sa atin nung dati? Group project lang. May meet up ng nalalaman. So, parang nasisira ngayon yung schedule ng nanay at tatay kasi iahatid mo pa doon. 'Di ba? Sasamahan mo pa doon. Mag-i-invest ka. Siyempre, alam mo wala silang pagkain. Kailangan bigyan mo ng pera para pagkain. Something like that. But, you have to invest. Ganun yun eh. Bakit ako napunta doon? Study the word to. Mamaya pa yun. So, sabi dito, 1 Peter 3:15, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to anyone who asks you, even your kids. Sa pamilya po namin, ang rule namin dito is, pag hindi alam, laging mag-a-ask kay mommy or daddy. Huwag mag-a-ask sa ibang tao, sa amin. Kasi kami ang magulang ninyo. Kami ang magsasabi kung tama o mali. Otherwise, kung makikinig ka sa ibang magulang, doon ka na, magulang mo na sila. Kasi kapag meron silang tinanong at hindi nyo sinagot,
babalik tayo din eh. Hahanap sila ng ibang tao na magsasagot dun sa tanong na yun. Paano kung ang tanong na yun, parang may nafe-feel akong kakaiba sa akin, di ba? Parang, ang dami kong kakilala po na ganun. Ang anak nila, naglitawan ang LGBT, at the age of 12, pataas. At the age of 12, paano mo nasabi yun na ganyan? Ano daw siya? Di ba nakwento ko na to? Pansexual, bisexual. Hindi lang basta yung alam natin na bakla, tomboy, ganun. Hindi ganun. Pansexual, bisexual. Ano ba yung isa? Non-binary. Binary. Kita nyo, sabi ni auntie, ano yun? Hindi ko rin alam, pero kailangan natin pag-aralan. Ibig sabihin, wala siyang preference. Kahit ano, fluid. Kung anong gusto niya ngayon, gusto niyang aso, aso siya ngayon. Bukas gusto niya naging tao, tao siya. Ganun. Bukas gusto niya naging lalaki, lalaki. Bukas babae naman, ganun. Tama ba yun? Ano ba ang sinasabi ng Bible? Doon. So, kung hindi niyo masagot, being the parents, hahanapin niya yung sagot doon sa taong makaka-relate sa kanila. And which is, yung kanyang barkada, kaibigan. Yung barkada niya, yun nga yung nagsisid sa kanya about the word binary. So therefore, dahil nag-feed sa kanya ng ganun, nagkakaroon siya ngayon ng idea na, baka ganun nga din ako. So therefore, baka ganun ako, ang way ngayon ng pananamit ko, ang way ko ng mag-act is, ganun na nga. Aso ngayon, aso ako, I have a tail. Nakwento ko na to, di ba? Before. So it's very careful kayo. Malaki po talaga ang role nating mga magulang para sa ating mga anak. Okay? Kung wala po ang magulang, ang mga lolo at lola. Akala nyo wala kayong role? Meron po kayong role. Lahat po ng in authority sa kanila. Number 4, of course, live by example. Hindi nyo na maluloko ang mga bata ngayon. Sinasabi mo, bawal uminom, pero ikaw nga, lakas mong uminom. Diba? May ganun pa eh. Sabi mo, ganito, pero ikaw nga. Laging binabalik. Diba? Kahit na love keeps no record of wrong, pero sa bata, they remember. So therefore, you should be careful. Sabi ni Zoe. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity and seriousness. Kapag serious ka, consistent. Pag sinabi, sinabi. Hindi yung ngayon okay, pero pag nilambing ka ng konti, magdi-deviate ka, o okay ka na ulit. Hindi. Pag yun ang rule, that's the rule. No deviation na to. Dapat meron tayong discipline para sa ating mga anak. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech. Yung choice of words na naaayon sa kanila. Mga Tagalog na Tagalog, English speaking yung anak mo. Siyempre hindi na naintindihan yan. Pasok dito, ganyan yan. Pinalaki mong English speaking. So pag nagalit ka, dapat English speaking din. Ginagawa niyo ba yun? Meron akong ka-office mate, ganun nga, hindi marunong mag-Tagalog yung anak niya. So nahihirapan silang mag-English. You should know that. That's panghalip. What's panghalip? Panghalip is Google. Ano ba yung panghalip sa English? Pronoun. Use it in a sentence. Parang ang nag-aral na yun yung nanay. Pinayuse pa in the sentence, di ba? So, ibig kong sabihin dito, dapat yung meron, panindigan natin kung ano yung hinubog natin dun sa mga anak natin. Okay? Dahil pinalaki natin English speaking mo yan all the way. Kung Tagalog, Tagalog. Kung both, mas maganda kung both. Amen. Impress them on your children. Ano ba yung sinabi ko? Bakit ako napunta dyan? In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad say about you. Wala silang maibibigay na against sa'yo kasi you walk the talk. Pag sinabing nagbibigay tayo ng tithes and offering, pinapakita mo na nagbibigay ng tithes and offering. So therefore, nagagaya nila, nagbibigay na rin sila. Amen. Number 5, ito ba ginagawa niyo to? Have a date with your kids. Meron ako kakilala, ang anak niya ay 5. Puro lalaki yata yun 5 lalaki. So, ang ginagawa niya, rotation, every weekend, meron siyang dinidate, tag-iisa-isang anak niya. Tapos may isang week na lahat sila ganun. Bakit? Sobrang investment ng ginagawa ng parents. It's either yung mom or yung dad, dun sa anak nila na ganun. They gusto nilang magkaroon ng close-knit relationship dun sa anak.
Ang bata kasi habang nagti-teenager, nagkakaroon sila ng barrier. Saan? Galing ni Zoe? Barrier. So, meron silang yung space, yung tawag nila doon space. Di ba kapag bata ka, yung bata natin na maliliit, kahit saan tayo pumunta, laging sunod-sunod sa atin. Malalaman mo lang na papunta na sila sa teenager. Yung bang, labas tayo. Ayaw na. Ay, dalaga na yung anak ko. Yung pala yun. Malalaman dalaga na pag ayaw nang sumama. Why? May sakit ka ba? I just don't like. Dito lang ako sa house. Marang ganun. Dati, bawat bibili lang ako ng ganito, nakasama ka, ngayon ayaw mo na. So, ang ginawa ng nanay, para hindi mawala yung gap na yon, dinidate niya yung anak niya. And sure enough, every time na nagde-date sila, doon niya nalalaman, doon nag-open up yung mga anak. Ganito pala yung pinagdadaanan ni ganito. Hindi niya sinasabi. Kasi sa bahay, kasi as long as nandyan siya, okay na eh. They are safe kasi nasa bahay sila. As long na nag-usap sila, okay na. Nag-text, okay na. Pero yung deepest, innermost being ng bata, nasi-share niya lang yun dun sa tao na malapit sila, na safe to share. Kaya nga nagkakaroon sila ng BFF, di ba? Nagdaan tayo dyan, di ba? May BFF tayo na siya lang nakakaalam ng mga secrets natin. So, tanggalin niya yung gap na yun. Dapat, there's no secrets in the family. You can tell me, sa mommy at kay daddy, very openly, kung ano ang pinagdadaanan mo. And we are open to listen. We are here to listen. Di ba? Let's discuss it out. At nangyayari yun during the date time. So, it requires a lot of investment. Kung tayo nga nakikipag-date sa mga kaibigan natin, sa barkada, bakit hindi natin ginagawa sa mga anak? Diba? Ang 5 languages of love, dapat na iso-show forth din yan sa mga anak. Ano yun? Touch. Hinahagbaba natin sila. Kinikiss. Ano ba yun? Quality time. Ito nga, nagdi-date. Do you spend time with them? Words of affirmation. Nagdi-discuss pa ba kayo? Meron ba kayong, ina-affirm mo ba siya? Nililift up mo ba ang iyong mga anak? Acts of service. Wala na, may panahon ka ba sa anak mo? O sobrang busy na sa trabaho? Ano pa isa? Gifts. Madalas, ito yung, sabi ng iba, dahil yung iba is nanineglect, doon binibigay. Pangpapuno, yung gifts. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa kanila eh. Kaya ko nga ito ginagawa para mapunan ko. Mahal kaya ng tuition fee. Hindi nila naiintindihan yun. Sa isip ng bata, tuition fee is your responsibility. Dahil pinanindigan mo na dito ako i-enroll. Pwede naman sa mababang paaralan ng Bangbang. Diba? Pero dahil nandyan ka, panindigan mo yung tuition fee, kayanin mo. So, hindi mo pwedeng isumbat sa bata, ang mahal-mahal ng tuition fee mo dyan. Hindi. That's the responsibility of the parents. Pero, yung gift na, tawag nito na, mayroon pala siyang hobby. Magaling pala siyang mag-drawing. So, binibigyan mo siya ng mga, di ba yung support dun sa talent niya. Amen. Hindi ko alam kung naintindihan niyo ako eh. Pero alam ko naintindihan. Mangusap sa inyo si God. Amen? Number 6. Ito ba, yung bahay niyo ba may ganito pa rin? Post scriptures in your home. Meron pa ba dyan na nakalagay sa bahay ninyo? O wala? Nakalagay lang, welcome. Yung tapanan ng, yung ano ba to? Pispisan ng paa. Meron ba? Ay! Sa akin yan? Ay, sorry. Yung pala nawala. Okay. Sabi sa Deuteronomy 6:8, karugtong to dun sa impress them diligently with your child. Sabi niya sa verse 8, tie them as a symbols on your hands and bind them on your foreheads. Verse 9, write them on the door frames of your houses and on your gates. Sa bahay pala, it's a commandment of God. Bakit? Para maalala. Yung bahay namin, meron dun sa taas nung, ano man tawag dun? Yung kainan. May nakalagay dun, John 14:1. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Yun yung verse lang. Tapos yung iba nakakalat na ng ibang verse. Pero yun yung main verse dun sa bahay namin. So every time na kami ay parang nandun nagsastruggle, we always look up to that verse. Ang pangako ng Panginoon, John 14:1, do not let my hearts be troubled. Kapag yung nasa alanganin, worried, and anxious, everything, na negative emotions. Ang sabi doon, fix your eyes in Jesus, trust in God. Kumbaga
na i-relocate ka ulit dun sa tamang posisyon. Because nabasa mo ulit, na-remind ka ulit ng scriptures. Meron ba kayong ganon sa bahay? Kasi kung wala, bumuli na po kayo. Madami po sa Pepple Morotti. Paano ba ibig kasi yun? O kaya mag-print kayo sa printer. Ipa-skill nyo po doon, yung inyong favorite verse. Kasi kung yun yung favorite verse, ibig sabihin, meron kayong rema doon. May revelation kayo doon sa word na yun. At every time na nababasa nyo yung word na yun, it reminds you of the promises and the love of God. Amen. Okay? So, isa yan sa assignment. Number 7, start to create a family culture that will lead them to Jesus. Ano ba yung mga family cultures ninyo? Do you always pray bagong kumain? Family culture yan. Meron ba kayong family altars? Diba? Meron ba kayong, yung kapag nasa sasakyan, may nagpipray, rotation? May Bible study ba kayo? Hindi ko alam kung anong culture na ginagawa nyo, pero you should start something na culture na mag-lead them to Jesus. At kapag nasanay kasi yung bata, habang tumanda sila, nagiging way of life na nila yon. At kapag naging way of life nila, magiging culture na rin nila, kapag nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya, ganun din yung kanilang gagawin. Amen? Diba? Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Yun ang gusto ni Jesus. Kaya nga, bata pa lang, gusto na natin na dinidevelop na natin. Kasi kapag matanda na, medyo mahirap na. Dahil sabi nga ng matatanda, may sungay na. Pero kahit matanda, may way pa rin. There's always a way out. May kapamaraanan pa rin ang Panginoon dyan. Pero mas maganda kung nasa bata kasi nandun yung authority mo over them. Amen? So, ang sabi ng iba, hindi ko talaga kaya kasi meron akong fear of rejection. Baka pagsalitaan ako ng anak ko ng hindi maganda, mabigla. Kung hindi mo kaya, then start with prayer. Pray for your kids. Pray for your family. Sabi dito sa Ephesians 6:18-19, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. And pray for me too. Ask God to give me the right word so I can boldly explain God's mysterious plan that the good news is for the Jews and Gentiles alike. Ask God to give you the specific words na need at that specific moment. Na kapag kinausap mo siya, tumbok na tumbok kung ano yung need ng tao na kakausapin mo. Ibibigay po sa inyo yon ni God kung kayo po ay nag-aas at nagpipray kay God. Amen. So wag po kayong mahiya. Si God ang bahala. Ang hiya po ay sa demonyo, di ba? Sabi ng Bible, I am not ashamed of the gospel for it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Romans 1:16. Bakit po? Alam niyo kung wala kayong pamana, kung di natin kasing yaman si Sobel Ayala. Mas mayaman pa tayo sa kanila kung ang pamana mo sa kanila is nilid mo ang inyong mga anak to have a deep personal relationship with the Lord. Totoo po yan. Bakit? Kapag meron siyang Panginoon, kahit na, kasi hindi naman natin maiiwasan na pag lumabas sila, they will be surrounded with some sort of temptation, mga bad na mga influences. Pero dahil meron silang Diyos, ang pipiliin nila ay kung ano ang tama. Meron silang discernment sa puso, nangungusap sa kanila si God, at na alam nila na yun ay mali. So therefore, confident ka na kahit palabasin mo sila in the field of wolves, alam mo sa sarili mo na poprotektahan sila ng Panginoon dahil connected sila kay God. Amen. So, lead your children to the Word of God, to the salvation of Jesus Christ, to the gospel. Amen po ba? Yun po ang best na pamana nyo sa inyong mga anak. So, kung hindi nyo po alam kung ano ang gagawin ninyo, ito po ang conclusion ko, worship team, dito po tayo. Sabay-sabay po natin, Exodus 4:12, basa po, 1, 2, 3, go! Kung hindi nyo po alam ang gagawin nyo, ang sabi lang po ni God, now go. God will help you to speak and to teach what to say to your child or to the people na dinidisciple nyo o dun sa mga tao na sinishare ninyo. Amen? Amen. So itong oras na ito, tayong lahat tumayo.